Hello? Hello. Hi, what's your name? I'm Grace. Hi, Grace. May radyong bukas? Wala po. May echo tayo? Nasa banyo ka ba? Nasa room po ako. Ang room mo ba, ang dingding, puro tiles? Hindi po. Are you on loudspeaker right now or earphones? Hindi din po ako naka-loudspeaker. Siguro laki ng bibig mo. May, sobrang laki, may echo rin bibig eh. Anyways, Grace, ilan taon ka na po? I'm 45. You're 45, alright. Is there any way that you can minimize natin yung echo ng usapan natin? Hello? Yeah. Hello? Yes? Alright, sige. Asan ka ngayon? Nasa room po. Hindi, ano ang lugar? Bulacan. Bulacan. What part of Bulacan are you from? I'm here in Maykawayan. Maykawayan, Bulacan. Yes. Nalapit ka sa Aliw? Complex. Yep. Malayo-layo po ng konti. Alright. Sige, anong ginagawa sa buhay ni Grace? Wala po nasa bahay. Hindi ka lumalabas kahit magpunta lang ng MacArthur Highway, gano'n. Baka po hindi po po pwede. Ano po, ma'am? Sorry I'm having a very difficult time trying to understand kasi masyadong garbled po yung tunog. Hello? Hello? Ayan. Okay, what kind of phone are you using right now, ma'am? I'm using postpaid. Cellphone. Cellphone po? Hindi ka naka-loudspeaker o naka-earphone, ma'am? Hindi po ako naka-loudspeaker. Okay lang po yung line ko. Naka-earphone ka ba? Hindi din. Sige, ma'am. Medyo echoey po tayo. But anyways, yeah, what can I do for you, ma'am, tonight? Are you married, by the way? Ano po yan ulit? Are you married? Yes, I am. Okay. Ilan na po ang kids? Isa lang po. Isa. Ilang taon na po? It's now 22. Ma'am. Matanda na. Malaki na. May sariling mundo na yan. Babae, lalaki po? Lalaki. Lalaki. Alright, ma'am. What can I do for you, ma'am? Mag-confide lang po sana ako. If it is okay lang sa inyo na about my husband kasi. Sige po, ma'am. Yung husband ko po nasa ibang bansa. Anong bansa po? Canada. Canada. Parang di ka sure. Canada po. Gano'ng katagal lang ba siya naandoon, ma'am? Simula po nung umalis siya dito, magpo 4 years na po. Alright. Okay. Yung apat na taon po, yung almost 4 years that he was away, nakadalaw na ba ng Pilipinas yun? Dito nga po siya nauwi dito sa Pilipinas. Okay. Alright, ma'am. After po nung kinasal kami. As my second husband. Okay. So yung anak niyo po na 22 years old ay inyong anak sa unang? Yeah. Alright. Sige, ma'am. Alright. Sige po, tuloy niyo pa yung kwento, ma'am. Kasi po yung magpo 4 years na yun, para po kasi ngayon parang maraming pangako na nangyayari, ang daming ng promises na nabuklo. Parang nawawala na po ako ng masakit man tanggapin, pero parang nawawala na po ako ng gana. Kasi andong nangangako na andun na yung mga papers ko, tapos all of a sudden hindi naman siya naaayos. Alright, ma'am. Okay. Alright, excuse me po. What are we talking about here? There's a promise that you are gonna go to Canada. Yeah, this coming December. December, alright. You are gonna go to Canada, ma'am, para maging residence po doon? Sana.
Alright. Kasi for tagal ng taon na hindi namin nagsasama, we're using lang, nag-uusap lang kami everyday sa Skype, Messenger, FB, ganun po everyday, and he called me up pag nasa office na siya. Ma'am Grace, you really have a scratchy line. Is there any way you can provide me with a better reception, ma'am? Hello? Yeah, na. Medyo may echo po. I don't know. Hindi po ganun ka-audible po. Ganun ba? Opo, ma'am. Okay lang, ma'am. Just. Pwede mo kulungin niyo ng kamay? Ano raw? Kulungin niyo po ng kamay? Kaya, okay na nga. Nakaganto na nga ako. Ayan, sige. Okay na ba? Okay na ha, ma'am. Sige, ma'am. Ma'am, is your husband Pinoy or Canadian citizen? No, Pinoy po siya. First boyfriend ko po siya nung high school. And then, it's also, widow na rin siya. Nung namatay yung wife niya, nag-ano po ulit kami. Kumbaga, you rekindled the... Oo po. That was my first boyfriend when I was in high school. Okay. So, ganun po siguro yung tadhana ang nag-ano sa amin. Pero, sana, ang inaano ko lang po ngayon kasi yung mga promises na nabubroke. Lagi akong umaasa nakukunin niya, ganyan. Alright, sige. Let's talk about the specifics, okay? Okay. Alright, sige. He promised you're gonna go to Canada this coming December. Yeah. Alright. Because the way you're telling me the story tonight, ma'am, is that there's a lot of promises, di ba, that he promised you at lahat na yun, undelivered lahat. That's the concern, right? Other than the one that you're supposed to go to Canada this coming December, ano pa po yung ibang pangako hindi natupad? Kasi let's just try to qualify yung mga pangako po na hindi natupad. Kasi if there's only one promise na hindi natupad, wag natin siyang itag na parang lahat ng pangako hindi natupad. Kasi kung isa lang naman pala. No, hindi. This is the third time na... Okay. Nausog. Opo. Alright. Na tungkol doon sa mga papers ko. Okay. Ang nangyayari po kasi ngayon, pag sinasabi ko yon at pinupost ko po siya regarding my papers, siya po yung laging nagagalit and I really don't know what's going on. Okay. Ma'am, ano na po ba ang kailangan gawin sa papers ninyo? Di ba? I mean, is it something that under his control para magalit tayo sa kanya o siya rin na nag-aantay din ng approval from a government institution po? Paano po ba? Kasi ang daming nangyayari po kasi to tell you honestly, yung two songs na ayaw nila sa akin. Pero kasal na po kami kasi. Nung umuwi sa dito, nakal po kasi kami noon. And then kasi kakamatay lang nung asawa niya. Tapos nag-asawa kami. That's why yung mga bata siguro medyo nagsampo. Okay. And until now. Nasaan po yung dalawang anak niya? Nasa kanya? Kasama niya po. Kasama niya sa Canada? Alright. Okay. And you're telling me that because you suspect na yung dalawang anak niyang dahilan kung bakit there is an apprehension. At first, yes. Noon po kasi, I understand kung bakit ganon. Pero ngayon siguro in a long term, in a long run, dapat po siguro ako na yung muna priority niya as a wife. I've been living alone, no? Okay. Okay, I just do not think tama yung statement niyo po na di ba sa hinaba-haba ng 4 years na kayo ay kasal, ikaw dapat yung priority. I mean, it's a statement that says you are competing with the children. Hindi tama yan. But anyways, maganda naman. I know, hindi po ako nakikipag-compete kasi I have a question for you. Ma'am Grace, I have a question for you. Alright. What is that? Kamusta po yung relasyon mo sa dalawang anak ngayon? Yun pong isa, ngayon, nag-uusap-usap na po kami. Okay. Kasi when my
Kasi po yung husband ko kasi last 3 months, medyo hindi po naging maganda Yung health. nangyayari. Kasi po medyo hindi na po kasi siya nagpapadala nung nakaraan. And hindi naman po yun ang point ko kasi medyo naligit po siya ng nagkasino po kasi. Sorry, ma'am. Ano po yan, ma'am? I'm really having a hard time with your signal, ma'am. Sa casino po kasi siya na nagsasabal po kasi siya ganun last 3 months ago. Okay. So, yun po ang dahilan. Minsan po, 2 months, 1 month hindi tatawag. And wala naman po kasi akong mapagtanungan kung kamusta na siya. Ganyan, minsan po tatawag, minsan hindi. Tapos na-hospital ako. Wala yung, parang yung concern ba? Wala. I guess because of bilang nga po yung mga nangyayari sa kanya. I do understand kung bakit nangyayari yung mga ganon. Hanggang mauunawaan ko po siya, inuunawa. Okay. Alright, ma'am, isa-isahin natin, kasi so far, ilang concerns sa'yo narinig ko sa'yo. Unahin natin yung papers mo to go to Canada. Okay. Okay, ano bang kulang doon, ma'am? I'm sorry, I cannot confirm to you whether kasi hindi mo nakukonsulado ng Pilipinas sa Canadian, di ba? Embassy. Hindi ko po alam i-confirm. But anyways, ano po bang inaantay na lang sa papers niyo, ma'am? To tell you honestly, money. Po? Ano po? Pera, syempre, ang problema doon. Bakit meaning pera po? Ano pong, Kasi ang ano ko po ngayon para maging mabilis yung aking ang process ng papers is tourist visa po kasi ako ngayon. Para lang mapabilis yung alas ko. So, he's the one to siya po yung noon, may sagot ng mga lahat ng mga expenses ko. At sa Canadian Embassy, okay na po kasi yun. Although, sandali lang naman kasi online yun. Pero sana, ngayon po kasi, pag tinatanong ko yun, parang wala na siyang gana. Parang lagi siyang nagagalit. Parang ayaw niyang matuloy na umalis ako. Parang ganun. Okay. Parang there's something wrong. Yun lang. Parang ayaw Ma'am, niya akong you've been married for 4 years. Yung kabuuan... Yeah, I've been married for about 3.5 years now. Yung kabuuan po ng almost 4 years na kayo kasal, he's also been in Canada. Opo, nandun po siya. Alright. So there was no real time that you spent, di ba, or spent living under the same roof as a couple sa Pilipinas? Nandito po siya, we're living in 7 months lang po after nung kinasal kami. Okay. Gaano po katagal, nagpakasal kayo, di ba, nagkaroon na isa sa mga anak niya, gaano katagal po yung pagitan when his wife died or passed away bago nag-live-in? Ay, hindi po kami nag-live-in Kung pag-uwi po nila na dito, nagpakasal po kami after a month. Okay. Ma'am, gano'n lang tanong ko. Gaano katagal yung pagitan after mag-passed away yung kanyang asawa bago naging kayo ulit? Ay, sandali lang po. It's about a month. A month. Namatay for example, namatay yung kanyang wife today, and then 4 weeks later, nagpakasal kayo. Nagkarelasyon kayo? Hindi po, a month po, a month. A month pa rin. Let's say, namatay siya ng July, and then by October po, naging kami to FB. Kasi we're friends na po sa FB this time. So July, tapos naging kayo ng October po?
Yeah. So 3 months, Yeah. 1/4. Yeah. Alright. And then, kasal na po kaagad dyan? Ay, hindi po. Nung umuwi po sila dito, ng February po kanasal na po kami. So January, October naging kayo online, tama ba? Yeah. Alright, okay. And then, January, umuwi siya dito sa Pilipinas. February, you got married. Opo. Alright. Ako. Ma'am, sorry but this is not your concern. I just want to ask. Okay lang po ba? Opo, sige. Do you think you married him? I mean, isn't it too soon? Hindi po kasi, hindi na po kasi sa amin naging malakid yung pangalawang pagkakataon na minahal namin ng isa't isa. Kasi naging boyfriend, girlfriend po kami. Yung high school pa. Kumbaga sa nagpatuloy lang siguro po yung but we love each other. Well, there's no question, ma'am, that there's love. I'm just asking you right now, do you think it was the proper time? Kasi sorry, ma'am, ganito, alright. I'm not here to question the commitment and love you have for each other. Kayo makakapagsabi niyan. Alright, I'm a third party looking in. But being a third party looking in, hearing your story ngayong gabi, parang nawala lang yung dating, yung rekindling part ng relasyon. Kasi, he went home January, 4 weeks later, kasal kayo. So, mga kaibigan, sorry po, ganito, magjowa kayo ng 5 taon, and then you marry each other after 5 years, di ba, anong bago sa relasyon? Obligasyon. I'm stating a fact, alright? Kumbaga, there was no time or ample time for the two of you to grow into each other's lives before nagkaroon ng obligasyon. Alright. Sige, ma'am. January, umuwi siya. February na kinasal kayo. Kailan siya bumalik ng Canada, ma'am? After July po. July. So, Feb, March, April, May, June, July. 6 months, 7 months kayo magkalibin. Yeah, magkasama na po kami. Alright. Kasal na po kami na hindi po kami. Okay, sorry. Magkasama sa Sambubong. Well, we are Filipinos, mama. I know that he lives in Canada, but you are a Filipino. Wherever you go, mga kaibigan, if you're a Filipino, you keep your tradition. Diba? Wala pang babang luksa, kasal ka kasi ibang babae. Hindi mali, mga kaibigan. But there's what we call delicadeza. I'm really sorry to say this one to you, no? Kasi inano na rin namin yan beforehand pa. Ang lalaki kasi okay lang sa kanila kasi parang inano ko na rin kasi yan dun sa priest eh. Ang lalaki walang dapat ipangamba kung ang asawa mo ikamamatay lang. Wag lang ang babae kasi kung kamamatay lang ng asawa niya, kung sa babae yun nangyari. Kasi yung kung ikaw ay buntis, yung namatay ang asawa mo. Pero sa lalaki, wala naman. Maybe you are talking about the technicalities of the matter, ano? Ang sinasabi ko po kasi, ma'am, it's the people around you and around him. Look, mama, ganito. This is not your concern, and I really have to apologize to you for venturing out of the topic that you want to talk about. Alright, ma'am, but I'd like to backtrack kung saan ba nagkamali at kung saan tumama ang relasyon, ano? I am your friend, ma'am. Please do not be offended. Alright, I am on your side. And I'd like to apologize beforehand for venturing out of the topic, diba? I know the topic that you called me about is your comfort zone. I'm going out of it. Pasensya ka na po sa akin. Kasi ang ganito, ano? Alright, he lives with 2 kids or daughters ba yan, o sons? No, sons. Sons in Canada, alright? At yung 2 anak na kasama niya sa Canada, initially ayaw sa'yo. Yeah. Alright. And I'm sure you understand kung bakit. Tama po ba? Yeah. Kasi kung hindi nyo po naintindihan, ay pagkatanga ko kayo.
Imposible hindi niyo po naintindihan kung bakit nagalit yung mga anak. I think hindi naman sa akin yun, sa dati nila. Without anyone telling you naintindihan niyo ba kung bakit galit yung mga anak? Siguro nga yung ganun sitwasyon na nag-asawa yung daddy nila. Pero, hindi po, agad-agad. Wala naman siguro masama pa to, Mary. Ang sinasabi ko lang po, it's just too soon. It was done hastily. I do not want to question the love that you have. Kaya ganito kasi naman, ang pinapupuntahan po kasi that's why I'm telling you this, is because he is in Canada. He's back in Canada July, the year na you got married. Di ba you were under the same roof for half a year, tama po ba? Pagbalik niya po sa Canada, sinong kasama niya? Yung anak niya na ayaw sa'yo. Yung dalawang anak. Di ba? Yung anak niya na ayaw sa'yo. Don't you think yung dalawang anak na ayaw sa'yo walang influensya sa tatay nila? Kasi mama, ang worry ko po dito, it's just too complicated to work things out right now. Naging kayo, you married each other, di ba? But alam ko na ikaw bilang may anak ka na rin, ma'am, alam mo na there are people, di ba, that should like you first before marrying him. And I'd expect that from you. Ilang taon ka na po? 40 ka na mahigit? I'm 45. Ano po? 45, ma'am, no? Oh, I should know better. No? Akin lang po, ma'am, hindi para kutsahin ka, hindi para pagalitan ka. I am not in any position to do that. I am helping you understand, ma'am. Look, ganito po yan, I'd like to believe na hanggang ngayon there is uncomfortability between you at sa dalawang anak niya. Maybe they talk to you. But if the question is, are you a part of the family they consider a family or circle of trust, I bet we can agree on an answer na hindi gaano. Siguro ang pinapapuntahan po ng advice ko, you want to go to Canada, ligawan mo yung mga tao na kapaligid sa kanya. Come up with efforts. Nandiyan na kasal na kayo eh. Kasal na kayo. You committed yourself to each other. I'm telling you, ma'am, without any hesitation, Mami Grace, it was too soon nung nagpakasal kayo. You should have known better. But, naandyan na yan. There is no way we can undo things. Naandyan, nagawa nyo na po yan. Kasal na kayo. Nag-aido na kayong dalawa. Diba kasi syempre, it's been years, decades, namiss yung bawat isa. Diba, reunited, rekindling la, diba, the affair that you had dati, siguro, diba, kumbaga, love is lovelier the second time around, diba? Yes, yes. Ganun po, but, still, it was just too soon. Pero naandyan na po yan. Now, there are two people, kasama ng inyong asawa, husband mo, in Canada, diba, na, hindi welcoming sa kanilang idea na, you are now going to be their stepmom. Mom, my question is, have you done enough effort para mahalin ka nila? Oo naman. Tell me how. Nag-uusap na kasi kami nung youngest niya. Lahat nung mga negativities ng daddy niya, sinasabi niya na sa akin kasi beforehand, hindi naman kami ganun ka-open. Ngayon, lahat na nangyayari doon, siya yung nagsusumbong sa akin ngayon. And I'm happy for that kasi nag-uumpisa. They all know it na napupunta ako doon. And pumayag naman sila regarding that matter. Anak ko na kasi mahirap din kasi doon na ang lifestyle, alam niyo naman ang lifestyle din. And I understand naman din na ang hirap mag-isa. Especially, trabaho lang, bahay. After that, magluluto ka. Lahat ng mo sa bahay, ikaw ang gagawa. Naiintindihan ko naman at naiintindihan naman ng mga anak ngayon. Alright. So, ibig sabihin, Mami Grace, you want to go to Canada because you want to take good care of him? That's the one reason bakit ako gusto namin ng siya rin naman kasi nahihirapan na rin kami. Ako dito kasi I'm living alone. Yes po. Ako lang kasi mag-isa dito, siya rin doon. Alright. And
as a wife kasi, katungkulan mo yan eh. Yes, yes. Naalagaan mo kung ano yung Amen, amen. Amen, amen. Katungkulan ko yun na ang alagaan siya at asikasuhin din naman for about 4 years now. Kaya panahon na siguro para decision para makapunta ako na magsama na kami nang wala nang nahihirapan pa. Ma'am Grace. So, yung papers mo naka-file na money ang kulang, do you think he's earning enough to provide what's needed? Konti na lang. Through him, konti na lang. O yun naman pala eh. Di ibig sabihin, mami, it's not just, kasi, ang premise mo kasi calling the show is that hindi kanya inaasikaso. Baka naman kasi hindi pa po nakakaipon ng sapat. Hindi kasi nga, nagkaroon nga kasi kami ng problema just because meron nga siyang ginawa beforehand. Ano nga siya sa sugal. Well, anyway, tapos na yun. And then, sabi naman niya sa akin, okay na daw. Kasi... So, Mami Grace, liwanagin natin, Kasi, if I will not probe, Mami Grace, sa kwento mo, your husband would look like a delinquent husband. Tama ba? But, honestly, tonight, the only issue is you are frustrated. Diba? There's just too much frustration because you want to go to Canada at hindi mangyayari ngayong December, mauusog ng konti. Tama? Ayoko sanang isipin yan, pero parang ganun yung mangyayari. Ibig sabihin po, it's not because it will not happen. It will not just happen yet, pero mangyayari pa rin. Parang ganun. Ay, wala palang problema. Parang ganun. Baka nalulungkot ka lang talaga. Halika, mag-star seat tayong dalawa. Okay, mag-shopping tayo. Yeah, it's so sad to. Napakalungkot po talaga ng buhay ko. Ang hirap po kasi mag-isa. Alam niyo yun. Nandun nagkakasakit kayo. Wala yung asawa niyo to pamper you. Hanggang kailangan niyo siya. Wala siya. So, mami, ang tawag mo na ito ay dahil you miss him so much and you're frustrated because you want to be by his side. Diba? Kumbaga, finally, we have to spend lifetime together alongside each other. Not because you complain. Diba? The promises that he made to you and for you is not happening. Tama ba ako? You're right. Alright. So, then we don't have any problem right now. Ibig sabihin, mami, ayokong palakihin po ito kung walang problema. You don't have any problem. You have a predicament. Because honestly, the problem is you cannot go to Canada yet. Diba? But the situation is, hindi naman sa hindi ka matutuloy, hindi lang muna, mauusog lang. So wala palang problema. No, hindi kasi, ang ginagawa niya kasi ngayon, yung hindi siya nag-go online, minsan lang siya tumatawag, hindi po ganun siya. Ngayon, nagtataka kasi po ako, at nagdududa na rin, bakit ganun yung nangyayari sa ngayon? Okay, total meron ka ng spy doon. Ano yung anak? Ano ba sabi ng anak? Matawag naman po ako sa office. Tinatanong ko naman po yung mga kakilala ko na nandun. And pumapasok naman, pero ang akin lang, kasi hindi na siya nag-go-online. Which is everyday niya yung ginagawa. When we say po hindi nag-go-online, gaano katagal na siya nag-go-online? Ito 2 weeks now. Po? 2 linggo na. 2 linggo na. Okay. So, it's been 2 weeks since you talked to him. Hindi po kasi siya ganon. Tapos pag tinatanong ko siya, parang umiiwas siya. Alam niyo yung, sige, kasi I'm busy now. Ganon. Kanina tumawag siya sa akin. Oh, tumawag. Bago ko tumawag. Pero sandali lang. Seconds lang po yun. Hindi po yun yung everyday na conversations namin na simula nung pagagising hanggang wala na po ngayon yun. 2 weeks. 2 weeks na. Siyempre, ako... Mami Grace,
Ako ayoko magduda, hindi man ako babae para gawin yan. Babae niyo yan talaga. Kasi mami, kung madali kasi Hindi naman po sa nagdududa. Siyempre may mga tayo, yung mga instinct na kayo lang yung sa wala babae na lalaki wala pong instinct ka. meron din kasi mga siloso rin kayo minsan pagka Bintang po. Mami, kasi ayoko pang bayaran. Ayoko pang dagdagan ng problema yung kwento. Hanggang doon lang naman. If the problem is not always online, hanggang doon lang muna tayo. Di ba? Kung wala tayong pwedeng idagdag, huwag natin dagdagan. Kasi papalakihin natin ito na wala sa lugar. Kasi ganito, I don't know if this will apply to you, mga kaibigan. But I've seen this many times sa mga nag-abroad na mga kababayan natin. Ganito yan. Pagdating na isang OFW sa bansa at may iniwan siya sa Pilipinas, bago yan, bagong hiwalay, mga kaibigan, asahan nyo na yung first few months niyan, mag-uusap araw-araw yan. Bakit? Wala kasing kilala yung nag-abroad sa lugar nila. Or miss na miss, diba? Until you get used to not having the person physically around and you get used to dealing with the new environment. So, magiging bihira yan. It does not mean di ka mahal ng tao na bihira ka ng kausap. It just means, di ba, that person from part, di ba, na nasa malayong lugar is now more comfortable with the idea that you are not together physically. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka mahal. Papa Jack, kasi I'm really sorry, pero ang hirap din tanggapin. Minsan kasi may friend kasi ako doon, nakikita siya, may kasama siya. So, ay, ano po? May kasamang ano po? May kasama siyang babae. Ganon, may mga... Hindi mo sinabi ka agad, dapat yan ang inuna natin pag-usapan, ang haba ng kwento. Hindi kasi ngayon, kasi sinasabi mo yan, Papa Jack. So, naano ko lang uli sa mind ko na yung friend ko kasi nakita siya na only once but twice. Alright. Have you tried asking him who's that girl? Pagka po kasi ganun yung pinag-uusapan at tinatanong ko, siya po ba yung galit? Well, depending on how you ask the question. Hindi, tinatanong ko lang po kasi, nakita ka ni Reggie. Nagbanggit ka pa ng pangalan, si Reggie nadamay patuloy. Hindi. Hindi kumakain ng breakfast ngayon. Nakita ka niya na, ni Reggie. Sino ba yun? Diba? Kasi, syempre, friend ko siya, they're concerned about me. Kasi nga, alam naman nila na hanggang ngayon nandito pa rin ako. So, sabi niya, ngayon, nakikita nila, pag tinatanong ko siya pa yung nagagalit. Wait, ma'am, okay, ganito, kwento kasi ito, mga kaibigan, kaya mahirap i-qualify. Mami Grace, okay, I do not want you to think, not 1 second, that I am lawyering your husband. Alright? Pero talaga bang nagalit siya kagad o binigyan kanya ng sagot at di ka naniwala kaya siya nagalit? Nagalit siya. Sino daw ang paniniwalaan ko? Siya ba? No. When you ask kung sino yung kasama niya, I'm sure he gave you an answer. Friend mo lang daw. Okay, wait, stop. Sino yung kasamang babae? Friend ko. He gave you an answer. Tama? Tama? Okay, nagalit siya kasi he gave you an answer and you did not believe him. Kaya siya nagalit. Kasi kung ang magiging statement lang natin, nagtanong ako, nagalit siya, iba yung connotation yan eh. Iba yung dating niyan sa kwento, di ba? Ang dating niyan, nagtanong ka, nagalit lang siya na walang sagot. Pero ang buong kwento niyan, nagtanong ka, binigyan ka ng sagot, hindi ka naniwala, nagalit siya. Huwag niyong laktawan yung kwento. Kasi nagmumukhang mali yung kwento niyo. Mali. May punto, di ba? Yun yan, di ba? We have a point then. May point. Yes, may point ako. Yay! May radio pa. Nako, pakpay ka diado. Buti na lang. Yay, may karir pa ako. Napa. Tama nga naman kasi siya. Tama nga naman siya. Sinong paniniwalaan mo? Ako o yung ibang tao? But then again, on the other hand, hindi kita masisi kasi, siyempre babae, selosa kayo. Paano po kung yung the same girl na yun, sa pangatlong pag makita siya, iyon pa rin ang kasama niya. Ma'am, ka-opisina ba niya yun, ma'am? O kapitbahay? Ano ba? I really don't know. Hindi din nila kilala.
Kasi baka kasi ka-opisina, ano? Kasi pag ka-opisina po, there's no way, pero makakasama mo talaga. Pati sa kotse. I'm sorry. Inside the car. Ma'am, sorry, ganito po yan, ano? Alright, I do not know whether I confirm it to you or hindi. But the only detail we know right now is meron siyang kasama sa kotse and he can just go ahead and tell you, kasabay kong umuwi. And technically, there's nothing wrong. Ayoko pong gatungan dito at palakihin. Let's put it this way. Okay, sige. Nandun na ako. Kasama mo umuwi. Wala namang sa company na doon kasi lahat may sasakyan. Paano mangyayaring makikiride lang yung girl doon? Ma'am, hindi ko po alam. Pero ang alam ko po, ang nag-invento ng carpooling ay ibang bansa, hindi po Pilipinas. Okay. Di ba? Ang pag-hitch po ng ride, ma'am, sila nag-invento niyan. They can ride alongside a stranger nang walang mali siya. Actually, mga kaibigan. Because sa ibang bansa, ang windshield ng kotse ay walang tint. Yeah. Walang tint, bawal ang tint. Diba? Kaya nakita nga ng kilala mo yan kasi walang tint, ma'am. Kasi I'm sure kung gusto niyo mababae, ma'am, hindi yan sa ng kotse, magmamotel po yan, ma'am. Magawa ng kalokohan. I mean, I'm being practical with my reasoning here. Ayoko kitang gatungan, sabihin, ay, oo nga, nagsakyan ng babae. Sino ba ang piste na yan? I mean, ayoko kayong guluhin, ma'am. I'm just telling you, normal yung nararamdaman mo, yung mga agam-agam mo. It's normal. Pero huwag niyo pang palakihin kung wala naman sa issue talaga yung... Hindi naman sa ganon kasi every time nagtatanungin mo, galit pa sila. Ma'am, ganyan po kami mga lalaki talaga. Oh. Normal ho namin. Kasi galit. Tapos, andong hindi ka nakakausapin, babagsakan ka ng phone. Iyon pa naman ang pinakaayaw ko, yung babagsakan ako ng phone. Bagsakan nyo rin po ng washing machine. Tabla. Ano po yun? Kasi etiquette po kasi yung gano'n na babagsakan ka na lang ng phone. Diba? Parang, tapos umiiwas siyang kausapin ko sa andong sasabihin niya na may ginagawa siya, is busy. Marami siyang trabaho kahit tumawag. Okay, ma'am. Okay, ganyan. Mami Grace? Hindi lang po. Alright, okay. First of all, Mami, let's not assume how things happen dun sa bansa nila. Kasi wala tayo dun eh. Mahirap yung mahirap kasi yung kwento-kwento lang. Mahirap po talaga yung kwento-kwento lang. But let me go back to how everything started. Are you willing to listen now? I am willing to listen. Okay, ganda po. Let's go back to the way it started. Everything started. You married a guy you barely know, di ba, Mami? Di ba? Kung ano yung buhay niya na updated, ang alam mo lang kung ano kayo dati. Over the years, people change. Alright? Huwag niyo pong hanapin sa kanya yung siya, nung kayo high school pa lang kayo, at saka yung ikumpara sa kung sino siya ngayon. People change. Ikaw nagbago ka rin. Alright? I can always tell you now, and it would be so comfortable to me telling you, kung sana, di ba, nagkaroon kayo ng ample time to get to know each other, become each other's way of life or lives, you will not have this problem. Hindi kasi ganun nangyari. Nagmamadali kasi kayo. If you took time to get to know each other, yung updated version, kumbaga yung version 2.0 niya at version 2.0 mo, diba? Maybe you had ample time to get to know her friends, his friends na pwedeng pagsilosan, diba? Kung paano siya, how he deals with people now that he's living in Canada. But it did not happen that way. It's just now that you're discovering things about him that you didn't know. Pinakasalan mo kasi kagad. Product po ito ng pagmamadali ninyo. Alam mo ba, nung pinakasalan mo siya, na kapag tinanong mo siya tungkol sa baba, sinagot ka niya at di ka naniwala, bagsakan ka niya? Hindi. Sana na gano'n. Nagdaanan niyo muna yan. Pero balikan ko lang po, since nandyan na yan, ganda. Alright, ganda. Okay. Pag tinatanong ko siya, binabagsakan niya ako ng phone. Binigyan ka ng sagot, di ka naniwala. Anong gagawin po niya? Ako mamabagsakan po kita. Totoo lang mga kaibigan, ako man. Because you asked me a question, I gave you an answer, but you have a different version of an answer. Sagutin mo yung tanong mo.
Look, mami, you are LDR kayong dalawa. Tama? Your best tool is the trust. Your trust and your faith, di ba? So words ng bawat isa. There's nothing more powerful than that. Yung trust and faith is sa bawat isa. I'm beginning to paint the picture here. Di ba na, the reason kung bakit hindi ka niya tinatawagan ngayon is because you fight. Nag-aaway kayo madalas, hindi ka talaga tatawagan yan. I want you to remember, Mami, that 4 years pa lang kayong kasal. He's very much used to the life without you in it. He earned friends over the years. He will spend time with his friends if he wants to. And let me tell you a very valid statement here. And I hope you have an open mind to observe this. He is 45. I'm assuming he's 45 years old. Tama ba? Siya po, 48. 48. Malapit na mag-50. Kung lolokohin ka lang yan, bakit ko pinakasalan? Pwede namang hindi. Honestly, you can go to Canada without marrying someone in Canada. Tourist pala gusto mo eh. I'm asking you not to trust your husband, man. There is already enough problem with your visa going to Canada. That's more than enough problem para pag-awayan ninyo. Wag na kayo magdagdag pa ng issue ng ibang babae kung wala naman talagang concrete evidence. Because for now, Mami, your Bible is his words, period. There is no way to prove whether he's lying or not. Diba? Asama yan sa commitment na dapat meron ka nung nagpakasal ka ng taga-Canada. Nung sinagot mo yan sa Facebook lang. Yes. Magkakababaryo po rin kami. It does not matter. I don't really care. Ano naman po? Ano naman po? Yun lang. Kasi nga po siguro mag-boyfriend na kami nung high school na naantala lang yung aming love before. And then the second time around, both free. Yan po siguro yung umpisa nung pero hindi naman po kasi kami nun talaga siguro kung doon po talaga kami. Kasi parehas po kami, ako yung biyuda din, siya naman yung biyuda din. Hindi ko nag-gets Kaya Well, Mami Grace, alright. Ayokong palalain to, Your problem is you miss him so much. At naiinip ka na makasama siyang muli. And right now, he's not giving you an answer. Pag nagtatanong ka, hindi malinaw sa'yo, kasi nag-aaway kayo. So, anong first duty? Magbati kayo. Magbati kayo, mag-uusap na kayo ulit. Simple lang naman. Nangyayari po kasi lagi na lang akong nag-bibigay. Lagi na lang akong umuunawa. Hayaan nyo lang, Mami. Huwag niyong bilangin. Asawa mo yan eh. Sabi ko nga sana, ganyan pala kahirap kausap. Ganyan pala, di ba? Kung ganyan pala kahirap kausap, di ba? Sana nalaman mo yan kung nagtagal-tagal mo ng ligawan ninyo. Hindi naman kasi gano'n nangyari. You should have known that he's a difficult person. Hindi gano'n nangyari. I'm blaming you for that. Sabi nga po nila, yung mga friends ko, mag-iis-iis pa ako ng konti nila. Sabi ko, for how long? For how long? Well, basta nga alam ko lang, Mami, is that first things first, magbati kayo. You reach out, di ba? And please make it harmonious when you talk. Huwag kayo mag-away. Tsaka dapat ugaliin nyo nga. Especially pag wala naman huwag nyo dagdagan ng yung kwento. Nagtanong kasi nung kasama babae, sinagot friend ko, hanggang doon na lang kasi wala ka namang katibayan. Kasi kung may katibayan, kampi po ko sa inyo.
Honestly, walwalin natin yung mga lalaki may kasama pero friend daw, pero gago pala yung mga yan. Pero pag hindi ganun ang kwento, walang nagdagan. Diba? Alam niyo mga kaibigan, nakakalungkot. Nowadays, diba? Just for the pure intention of trying to be a gentleman, mukha ka ng manyak. Totoo, sa mga lalaki, lagi may motibo. Alam niyo, ano yan, dilemma ng mga lalaki nowadays yan, millennial age. Totoo yan, ha? Ganyan lagi. Diba? Na, for us to be tagged as faithful and loyal, we need to be rude to other girls. Diba? Na pag naging nice kami, flirt na kami. Hindi man tama yan. Nowadays, ganyan. Mga kaibigan, daming ang prank, mga kaibigan, para i-challenge yung pagiging lalaki ng mga lalaki. And it's unfair to us. May mga prank. Sorry, mami, naliligaw ako ng konti. I'm just trying to, to give a direct example. Kasi ayoko po na i-judge yung asawa niyo just because may nakita ka sa babae na mababae na. Hindi kasi tama yan. May mga prank nga ngayon, di ba? Halimbawa, may magjowa, may producer, papadaanin niya katupis, tingin yung lalaki, mag-aaway. Ay, hindi kami bulag. Ano, Diyos ko naman. Pag may dumaan na katupis, tignan talaga namin. Huwag nyo kaming gawing sira ulo pa kayo tignan. Di ba? We are not dead. We're just committed. Don't take it against us. There's nothing we can do about it. It's embedded in our DNA. Yan ang lagi niyang sinasabi. I'm committed. Lagi niya yung sinasabi. Yun nga, mami. He is committed. Just because I'm really... because kasi may history siya before... Hindi sila pa ng wife niya. You have no business telling me that. You have no... Mami, kung ang babae siya ng panahon ng asawa niya, wala kang pakialam doon. Huwag mo sabihin sa akin yan. Kaya nga. Mami, it's none of your business. That's a disrespect sa naging married life nila. Don't tell me that. I do not need to know. You do not need to tell me a story about that. Mali po yan. Ang alam ko lang po ngayon, you want to go to Canada, huwag na magdagdag ng kwento, wala siyang babae. That's your story. Let's not make it look like meron kasi wala. Kasi yun ang mangyayari dito mga kaibigan. We are going to paint a picture, di ba? Babahiran natin ng side na baka may babae siya. Pero sa kwento mo, wala naman talaga. Hindi natin kasi masasabi yun. Sana wala. See, that's... Mami, tinan mo ha. Look. That's a very, very stupid statement. Di ba? Hindi natin masasabi, sana wala. Kagaguhan mo naman. I hate people who think like you. Diba? That's indirectly telling me, meron yan, hindi ko lang mahuli. Pataranta din ang usapan na to. You are his wife. You are supposed to be the first person to believe that you married a good guy. Girls! Sa lahat ng babae, be the first person to believe that your partner is a good person. That's your duty. Wala siyang babae. If in your story meron, it's confirmed. Kampi tayong dalawa. Now you tell me, sana wala. Eh di para mo sinabing meron, di ko lang mahuli. Now, mag-aaway kayo dahil dyan, and this guy, di ba, sasagot yan sa'yo na parang meron siya pinagtatanggol pero wala. Now, he looks like a guilty person. See? Ang dami nang nambabae dahil sa ugali niyong yan. It will never be right. Tandaan niyo to, ha? Hindi kailanman tama na lokohin namin kayo. Not in the next million years. But, we, men, mga kaibigan, we guys, we are born stupid. You do that to us, anong katwira namin? Eh, ayaw, tumigil ka kapintang gawin ko na lang. Pag ginawa namin, iyak kayo, sorry, hindi ko na uulitin, bumalik ka sa akin, eh, gago ka pala eh. Diba? See? Damage been done. Bakit? Hindi ka naniwala I'm a good person. You believed I'm a bad guy. Ibigay ko sa iyo yung sign na yan.
malinaw tayo. Ginagawa niyo sa amin yan. Stop nagging us. Ang lalaki, kung mambababae yan, mahuli nyo kami o hindi. Mababae kami. Maniwala kayo sa amin. Diba? But, pag binigyan nyo kami ng dahilan para mahiya, we are never gonna cheat on you. Unfair tayo masyado sa mga... See? Ako man lalaki, ganyanin mo ako. Loko ka. Anong pagkakaiba na meron ako sa wala? Eh, sa utak ko meron. Di ba? I am trying to define myself na parang meron eh wala. Ay, di gawin na lang. Pareho lang eh. Gawin na lang. Di ba, para pag nag-away tayo, totoo yung katwiran ko sa'yo. Meron talaga eh. Daming ganyang babae. Honestly. Ulitin ko, if there's a proof, it's true. Kampi po tayo, mga kaibigan. Sapakin natin yung mga pisti, mga tarantadong gagawin demonyo, mga walang yung mga lalaki na yan. Let's do it. Pero kung wala, huwag ipagmukhaing meron. Huwag ipagmukhaing meron. Mami Grace, I'm still here. you are gonna lose your marriage if you do not believe you married a good person. I'm not saying na hindi mabuting asawa ang asawa ko. Pero kasi, hindi mo rin kasi, naiintindihan ko yung point mo. Yay! Thank you. Kalmado pa talaga Always eh. naman, naiintindihan kita. Kaya lang, syempre, babae ako eh. Nandito ako, mag-isa ako. Tapos yung mga ginagawa niya, hindi yun yung ginagawa niya dati, sa ngayon. Kasi nag-aaway nga kayo. Naiintindihan mo rin kung ano yung nararamdaman ko. Oo naman, mami. Frustrating yan. Di ba ito ask a question yun? And you do not get an answer. Masakit sa amin. Apa. O sa akin na naging loyal ako. Ni barkada, hindi ko nagagawa. Ni lumabas, kasama nila. Mami, wait lang. Congrats sa ambay niyo pong asawa. Pero, eto sinasabi ko mga kaibigan. Balik ako sa statement niyo, mami. Masakit sa akin na naging loyal ako. You see, there is an issue of loyalty here. Diba? And you have an issue about his loyalty. May babae ba siya? The answer is wala. But you are painting a picture na parang meron. That's my point. Mami, kasi pag naglagay ka ng connotation, you are painting, di ba, you're cascading a shadow na baka meron, di ba? Nag-iiba po yung pinag-aawayan. Ang pinag-aawayan dito is that sana makapunta ka na ng Canada. Kasi kung may babae po, nahuli natin, kampi tayo, mami, maniwala ka sa akin. But I'm telling you what I'm telling you right now. Alam niyo kung bakit? Sabi niyo, bakit? Ganun ba? Mami Gray. Andito pa po. Sabi ko, I'm telling you what I'm telling you right now. Alam mo kung bakit? Why? Because I want what you want. Honestly, I want what you want. And what do you want? To go to Canada. As your friend, I want you to go to Canada. Continue fighting with him. Makakapunta ka bang Canada? Hindi. Napakasimple nito. He is your key to going to Canada. Period. Awayin mo siya, makapunta ka ba? Nga. Nakaka na po yung mga papers lahat. Diba? It's already done na. Okay na po yung mga papers. Mami, ganda na lang. Ito na lang po siguro yan. So, maglambing ka po, mami. Diba? Make it a pleasant conversation. Tell him you miss him in the middle of the fight. Ko. Po? Kaya siguro, malambing po ako sa kanya lagi. Hindi naman ako yung laging nagagalit or something na yun yung sinasabi niya sa akin. No, I'm not like that. Hindi ako ganyang klase kahit na nga sigawan niyo ako. Hindi ako isigaw sa'yo eh. Kaya lang, syempre,
may mga pagkakataon na babae ako eh. Lalo na kung may nagsasabi ko mo. Hindi po na aalis sa akin yun na magduda din. Something na impress ko talaga. Mami Grace, normal ang duda. Normal ang duda. Diba? Normal po ang duda. Normal nga, hindi nga po normal ang pagdududa. Kung meron po talaga sa kanyang nakakakita. Mami Grace, normal po yung duda. Pinanganak po kayo talagang praning kayo. Para honest tayo, real talk na lang. Diba? Mami, normal po ang duda at I am not taking it away from you. Opo, keep it. Pero ganito po yan, nagduda ka, nagtanong ka, binigyan ka ng sagot. Yun yung issue dito eh. You were given an answer but you did not believe the answer. Then there's a problem. Kasi ano po ba ang gamot ng duda? I-confirm or reconfirm, confront. Like you confronted him. Answer was given to you. Hindi ka naman naniwala. Then there's a problem. Yun po yung punto ko. Normal po yung duda. Di ba kasi check and balance ng mga relasyon yan. Kayo mga babae, pag hindi kayo nagduda, mga lalaki, nakaw, maglalaro yan. Check and balance yan. Yan ay warning shot sa mga lalaki. Kumbaga sa pulis, pag hindi ka tumigil, pariling kita. Warning shot yan. Normal po yung duda, mami. But then again, pag nagtanong ka po, binigyan ka ng sagot, wala namang ibang paraan para makonfirm, mapasinungalingan kung tama o mali ka, eh di maniwala po kayo sa sagot. Kasi that's all you have right now. Iyo ba, mami? Okay na sa akin yung mga explanations mo and thank you for that. Kahit naliwanagan din ako kahit. Maglambing, padala niyo po ng picture ng spaghetti kayo. Spaghetti? Oo, mag-tupis kayo, ganun. Ano ba? Hindi ako nagkaganon. Hindi 1 piece ho. Hindi. Duster lang. Mami, ganda. Gamitin mo yung charm mo. You possess a very powerful tool. That's your charm. Use it, mga kaibigan. Put us under your spells. Girls, okay. Put us under your spell. You cannot command us, mga kaibigan, by commanding us. Huwag nyo gamitan nyo kami. Lambing lang katapat talaga namin. Yung mga mag-jowa nag-aaway, if a guy goes ballistic, lalaki gawa niya. Ang lalaki pag na-frustrate, sisigaw yan. Because we are not emotional warriors. Hindi kami magaling sa ganyan. Sa mga lalaking ballistic pag nagalit, yakapin nyo. Totoo, magic yan. Sa gitna ng away, kahit misis, kahit gaano kagalit, yakapin mo mister mo. Sa gitna, kahit mali siya, kakalmen, tsaka mo sampalin. Ganti kayo. Believe me. I believe in you. Oy, thank you. May career pa ako. Yes. Yes! I want you to go to Canada, mami. Alam mo kung bakit? Kasi pagpunta mo ron, padala mo akong shoes. Eh, gusto ko makaalis. Kakampi tayo. Ano ka ba? Anong size? 10 po, 10. Okay. Apo. Si Zap po ay 10.5 po. Apo. Okay. Gusto po namin. Ako pa yung sumagot ng phone. Apo, si Zap po yan, mami. Mabait po siya, di ba? Opo, mabait. Sabi po nga niya kanina, pagpawasan ng telepono, sir, may caller na si Grace. Mukhang maganda, sabi niya. Sabi po niya. Oo. Binobola lang po kita, wala pa sinabi. Natawa din ako sa inyo. Salamat naman. Ganito, mami. Jack, thank you. Mami Grace. Thank you very much. Salamat sa'yo. Mami Grace, wait lang, may sabihin ako sa'yo, ha? Kapit po, ano po yun? Okay, mami. Ito payo, payo ito, mami, ng isang lalaki, ano? Sa'yo. Utuhin mo yung asawa mo. Utuhin niyo po siya, in a good way. You can manipulate us, bakit? Girls, ito, lagi sinasabi. I always do that one. Manipulate, wait lang, makinig po kayo. Manipulate us, mga kaibigan, di ba? And use your charm to do it. Alright? Word it out to us that you believe we are good partners to you and we will become good partners. Pakinggan nyo kami. Kayong mga lalaki, mga kaibigan, we cannot do what you do. Babae lang po, mga kaibigan, ay may power ng
instinct na yan. Wala kami yan. If there are things we don't do for you girls, not because we do not want to do it for you. Because generally, we guys, we need to be told. Instructional po dapat sa amin. Because men are created, mga kaibigan, na ang comfortability po namin is within our comfort zone, at ang comfort zone namin ay yung nakasanayan namin. Alright? Kapag sinanay nyo kami na naniniwala kayo sa amin na mabuti kaming partner sa inyo, maniwala kayo, sanay kaming gawin yan para sa inyo. Utuhin nyo kami. Ulitin ko word it out sa amin. Tell us that we are, di ba? Parang kayo din naman. Gusto nyo naririnig, maganda ka, kami din naman. Sabihin niyo, pogi ka. You look good today. Thank you, you are my husband. Of all the people in the world, Mami, busugin niyo ang pride ng inyong mister. Totoo, busugin niyo. Pag nagawa niyo, uto talaga ang lalaki, maniwala kayo sa amin. Uto talaga kami. Feed our pride and we are going to conquer a continent for you. We're going to bench press a mountain just to show off. We're going to jump off a cliff, di ba? Just to put a smile on your face if it pleases you. Do otherwise, mga kaibigan, we are gonna bite you. Why? Because we're as stupid as dogs. So, before I will let you go on air, Mami Grace, I want you to feel like that you are the queen. So treat him like a king. You do not question the king's words. Pag sinabi ng hari, kaibigan ko yon, reyna ka, hari siya, maniwala ka. Wala namang ebidensya ang babae niya yun eh. Ang daming galit sa babae niya, maniwala ka sa akin. Napikon. Huwag kayo magalit sa akin, girls ha. Kampi niyo ako. I'm telling you this because gusto ko na maaral nyo kayo mga lalaki. Madali kaming aralin. Kaya ang daling hulaan ng password namin eh. Kayo mga lalaki, huwag na kayo mag-effort pa na baguhin yung password nyo kasi kayang hulaan ng babae yan. Why? Observant yung mga kaya na. Ano lang bang password ng lalaki? Birthday, pet, di ba? O kaya palayaw. I-memorize nyo kami, utuhin nyo kami. Mami Grace, thank you very much for calling the show. Balita mo kung pagpalis ka na ha. Yeah. Yung mga hindi nyo pa magagamit ng Philippine money, ano nyo po sa amin ni Zap? Okay, thank you, Papa Jack. Salamat po. I will pray sana maging madali po yung pagpunta nyo ng Canada. Mag-ingat po kayo doon, ha? Kaya din, mag-iingat din kayo ni Jack. Salamat po. Parang nagbanta kayo sa amin, ha? Parang bantay dati. Mag-ingat kayo, ha? Okay. Salamat po. God bless, Mami Grace. Thank you. God bless din. Salamat. Bye-bye po. God bless ka din. Bye-bye. Hoy, magkasay sinabi. Yung mga papakasal dyan, pagdaanan nyo muna yung conflict bago yung pakasal. Diba? Yan yung kaya nyo yung pagdaanan. Pakasal kayo, nagdaan kayo ng conflict, mahal ng annulment, sus. May ano yan eh. May package lately yan eh. Ay nako. Alright mga kaibigan, uy Brian De Jesus, nasa Canada yun, nakaantabay sa atin. Maligayang pakikinig po. Alright. Girls, wag nyo pong iisipin na minamasama ko yung instincts ninyo. Kampi nyo ako. Believe me, I am on your side. I am teaching you to decipher us, kayo mga lalaki. Madali kaming decipher. Uto-uto naman talaga kami. Totoo yan. Uto-uto kami. Lalaki pa sisira. Diskarte na yan pag kayo na. Diba? Ay naku. Busugin niyo yung pride mga kaibigan. Diba? Tap the back of your husbands. Yung mga nakaantabay sa atin. And tell your husband, good job.
Hindi niyo utang na loob kung yung asawa niyo naghahanap buhay kasi obligasyon namin yan. But if your husband is working hard, di ba? Make it a point that you word it out. Sabihin mo, literal sa kanya, salamat sa paghahanap buhay. Ano yan eh? Pampalakas yan ng resistensya ng mga lalaki. Hindi yung halimbawa, naghahanap, 10 taon na nagtatrabaho, na late ng one night, bubungangaan mo. Uminom kasama ng barkada, pero nagtatrabaho naman, hindi ka naman ginutom, bubungangaan mo. Okay lang yan, bungangaan mo. Pero never ka nagpasalamat sa kanya for working for you and for the family. Pero meron kang bungangaan mo. Eh, pag ng babae yan, tawagan mo ako. Kampi tayo ng babae. Pero bakit ba nangyari yan?